Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at mulit-muli ay dumulog ng ating mga minimiti at panalangin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Kaya aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilobong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot, panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya, "sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," ang sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto niyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos."
Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaac. Tinulungan po ko ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inaabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak, at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukuriang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod, ng lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na buhay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang puon ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi
ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon ay ang paalala ng Panginoon Hesukristo na ang pagbabago at ang ating pakikiisa sa kalooban ng Diyos ay katotohanan sa ating pananampalataya. At ito po ay kanyang itinuro sa pamamagitan ng mga tanong ng mga nakakakita sa kanya, ng mga tanong ng mga nakakarinig sa kanya. Ang una po ay tungkol sa tanong ng pag-aayuno, sapagkat nakita ng mga tao na bakit ang mga alagad ni Juan Bautista ay hindi nag-ayuno, kundi sila ay kumain ng trigo sa panahon na dapat sila ay nag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay napakahalaga sa kanilang pananampalataya o sa pananampalataya ng mga Hudyo, sa kasama ng pananalangin at pagbibigay ng abuloy. Kaya para sa mga taong nakakita sa mga alagad ni Juan Bautista na kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad, ay ito po'y para sa kanila ay hindi katanggap-tanggap. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na may panahon ang lahat ng bagay. May panahon ang dapat nilang sundin. May panahon ng pagdadalamhati, may panahon ng kasiyahan, may panahon ng pag-aayuno. Sapagkat sabi niya, maaari bang mag-ayuno kung kasama ninyo ang lalaking ikinasal? Dahil para sa ating Panginoon Jesucristo, to be with the disciples, to be with Him, ay isang napakalaking biyaya. Napakalaking biyaya sapagkat kasama nilang Panginoon, marami silang matututunan, marami silang mapapag-aralan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kinukonsider niya ito na hindi oras ng pag-aayuno, kundi oras ng kasiyahan dahil kasama ng mga alagad ang Panginoon. Kaya para sa Kanya, ito ay hindi panahon ng pag-aayuno, kundi panahon ng kagalakan. Hanggat kasama pa nilang Panginoon, hindi pa nagpapakasakit, hindi pa iniaalay sa krus. Kaya tinuruan niya ang mga tao na mayroong oras para sa lahat. And to be with Him is an experience of joy and gladness. Kaya dapat nila itong ikagalak. Gayun din, tinuro ng ating Panginoon Jesucristo na ang Kanyang ituturo sa kanila ay dapat nilang tanggapin. Ang Judaismo po ay isang napakaluma at napakalaking relihiyon at napakatatag na ng pundasyon. Kung ano yung itinuro sa kanila ng kanilang kanununuan, ng mga nag-aral ng kanilang relihiyon, ay talagang kanila ng isinasabuhay. Pero sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, katulad nga na sabi niya, hindi niya aalisin ang mga batas. Hindi niya babaliin ang mga sinabi ng mga propeta, kundi Kanya pang bibigyan ng bagong kahulugan.
Kanya pang ituturo ang tunay na kahulugan. Kaya sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, nagtuturo siya ng napakaraming kahulugan ng batas ng kanilang relihiyon. Kaya nga po binigyan ng paghahalintulad sa lumang kasuotan sa pagtatagpi nito at lumang sisidlang balat sa bagong alak. Kaya sa pagtuturo niya sa mga alagad, sabi niya, kailangan niyong pakinggan at kailangan ninyong pagnilayan at kailangan niyong isabuhay. Kakaiba sa matagal na nilang isinasabuhay na hindi na nila tinatanggap ang bagong kahulugan na tinuturo ni Kristo. Katulad ng turo tungkol sa araw ng pamamahinga. Na sa araw ng pamamahinga, wala sa ibang gagawin kundi ang purihin ang Diyos. Kaya lamang sa mga araw ng pamamahinga, may mga kapwa sila na nangangailangan ng tulong. Di ba ang pagpupuri sa Diyos na ginagawa sa araw ng pamamahinga ng mga Hudiyo ay pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Samantalang ang pagtulong din sa kapwa, kapag nangangailangan, pagpapahayag din ng pagmamahal sa Diyos. Dahil sinabi niya, kung ano ang inyong ginagawa sa inyong kapwa, ay siya rin ang ginagawa ninyo sa akin. So same expression of the love of God. Kaya lamang nasanay sila na ito lamang ang gagawin. Samantalang may paraan pa ng pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon, dapat ninyong baguhin ang inyong pananaw, ang inyong sarili, ang inyong pagtanggap sa batas at bagong kahulugan na tinuturo ng Panginoon. Na kung mayroong bagong kasuotan, ay dapat ay bago rin ang inyong pagtanggap. Kung may bagong alak, may bagong lalagyan, may bagong turo na sinasabi ang Panginoon, dapat ito inyong tanggapin at isabuhay. May bagong kahulugan na tinuturo ang Panginoon na dapat inyong isabuhay at alalahanin. Mga kapatid, ito po ang kahulugan ng salita ng Diyos natin pinagninilayan ngayon, at ito rin ang ipinapaalala sa atin na sa mga salita ito ng Diyos, tinuturuan tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano na may iba't iba ring panahon. A time to rejoice, a time to mourn, katulad ng daan ng krus. May daan ng sakripisyo, may panahon ng pagkapakasakit, may panahon ng kamatayan sa ating sarili, at may panahon din ng muling pagkabuhay. May dapat tayong baguhin, may dapat tayong aralin, at ito'y makatutulong sa ating buhay. May panahon ng pagsasakripisyo, at may panahon ng tagumpay at muling pagkabuhay. At ikalawa, tinuturuan sa atin ng Panginoon Jesucristo na the closed mind cannot learn anymore, katulad ng mga isip ng nakarinig sa Kanya. Ayaw nilang tanggapin ang sinasabi ng Panginoon sapagkat ito na yung kanilang nakasanayan. Samantalang tinuturuan sila ng kahulugan ng bagong pamumuhay, lalo tigit sa pagdating niya, dahil tinuturo niya ang kahulugan ng mga batas ng ating Panginoon. Kaya hindi po sa ating buhay, maaring sa ating katandaan, sa ating pamumuhay, meron na tayong routine, meron na tayong ginagawa, meron na tayong diskarte, meron na tayong pundasyon kung paano natin gawin ang mga bagay-bagay. Pero paano kaya kung may nagturo sa atin ng mas tamang paraan? Paano kaya kung may magturo sa atin ng mas maayos na paraan at mas banal na paraan kung paano natin gawin ang mga bagay-bagay sa ating buhay? Tayo ba'y katulad ng mga tao na nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo na hindi natin siya tatanggapin? Mananatili tayo sa old ways. Tayo ba ay katulad ng mga nakarinig sa ating Panginoon Jesucristo na hindi natin pakikinggan sapagkat mayroon na tayong ating paraan, o ating pakikinggan ang mga itinuturo sa ating bago na maaring magdala sa atin sa mas maayos na buhay, mas banal na buhay, mas nakakasunod tayo sa Diyos.
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ating ipanalangin na nawa, katulad ng ating Panginoon Jesucristo, ay maging open tayo sa lahat ng pagkakataon sa pagsunod natin sa Kanya. A time of mourning, a time of sacrifice, a time of joy, a time of fasting, a time of resurrection. At gayon din, maging open tayo sa galaw ng Espiritu Santo sa pagtuturo sa atin ng buhay upang makasunod tayo sa atin, Panginoong Jesucristo, sa Kanyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at ang mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lingwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo, na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang rehelyosong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapangyarihan sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaginddapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalubong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Melray naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.